Medyo kung magkakaroon pa ng constitutional crisis, wala nang gano'n. Pirmahan mo na lang kasi hindi sila umattend. 'Di ba? Gaya ng ginagawa sa mga vloggers. Tinatakot. Pagka hindi aattend. Ako, suggestion ko sa inyong mga vloggers, wag na rin kayo umattend. Sila nga, secretary, nagtatago sa pantalon ni kayo, wag na kayo umattend. Pero etong si Cheese, bakit ang dami mo pang sinasabi? Dapat ang puntiryahin dito ng ating mga manonood, questionin nyo. Karapatan naman natin yan Questionin nyo sa social media. Cheese, pirmahan mo na yan. Wala nang maraming sabi-sabi and then hayaan na natin magdiskusyon. Total naman, yung ginagawa ni Aimee ay dumadaan sa due process. Yes. Pinahaharap naman sila At kung sakaling ikukulong naman sila, haharap din naman sila. May due hindi naman yan biglang dadaling kung saang lugar kaya katulad ng ginagawa nilang kidnapping. Hindi. Yes. Diyan lang yan So, sa akin kasi, etong si Senator Cheese masyado nagpi-playing safe, no? Dahil siguro, may kaibigan niya si Marcos Jr. at in-endorso na nga nito yung sa Dilawan, yung kandidato ng Dilawan. Kasi itong si Lisa Marcos, Dilawan din to Hunger for power. It will divide the nation. Ano lang naman kasi dito ng mga kumag sa social media, sabi ni Pangulo, ready naman daw siya Bakit ba nagre-resist kayo ngayon? Siya naman ang mismo nagsabi. Wini-welcome niya. Ngayong nandiyan na siya sa sitwasyon na yan, nagagalit kayo. Hindi kami doon nagagalit. Sabi ko nga sa inyo, kahit si Pangulong Duterte, binaril dyan sa eroplano during that time, okay lang Bakit? Kasi dito sa Pilipinas nangyari. O kung makulong man si Pangulong Duterte, at least dito sa Pilipinas. Or kung ma-extradite man si Pangulong Duterte doon, at least dumaan sa proseso. Yun lang naman ang importante, di ba? Sinortcut nyo, yun ang issue. So hindi issue dito na ready si Pangulong Duterte at siya mismo ang nagyayabang nag-welcome. Hindi tinatakbuhan ni Pangulong Duterte yun. Kaya nga siya umuwi kahit alam niya na mayroong warrant of arrest ang issue dito, yun ang dapat ninyong sagutin. Tama ba? Legal ba yung proseso ng pagpapadala ninyo? Hindi ba talaga tayo nakipag-coordinate, cooperate sa ICC? Katulad ng sinasabi ngayon ni Claire Castro at ng gobyerno. Kasi turned out, doon sa interview nga sa Dahig, ultimong tayo. At saka may mga interview din, si General Torre na kumakalat sa social media ngayon, na matagal na daw ito. Nagkataon lang daw na nung lumabas yung warrant, nasa Hong Kong siya. Pero matagal na nilang pinagpaplanuhan to. Sino ang nag-deputize sa militar? Kasi ginamit yung kampo nila So yun yung mga dapat na sagutin ninyo. Sino-sino ang mga nasa likod nito. Although alam naman natin, ayaw natin mag-assume. Kailangan manggaling sa inyo mismo. Yan yung due process Coach di ba? Kaya medyo nakakaano yan, nagamit ang AFP dito. Of all AFP, pinagamit yung Villamor Yan yung nagiging issue. Pero gusto kong komentaryohan itong patungkol kay Cheese. Ikaw, Cheese, ang dami po pag sinasabi. Medyo kung magkakaroon pa ng constitutional crisis, wala nang gano'n. Pirmahan mo na lang kasi hindi sila umattend. 'Di ba? Gaya ng ginagawa sa mga vloggers. Tinatakot. Pagka hindi aattend. Ako, suggestion ko sa inyong mga vloggers, wag na rin kayo umattend. Sila nga, secretary, nagtatago sa pantalon ni kayo, wag na kayo umattend. Pero etong si Cheese, bakit ang dami mo pang sinasabi? Dapat ang puntiryahin dito ng ating mga manonood, questionin nyo. Karapatan naman natin yan Questionin nyo sa social media. Cheese, pirmahan mo na yan. Wala nang maraming sabi-sabi and then hayaan na natin magdiskusyon. Total naman, yung ginagawa ni Aimee ay dumadaan sa due process. Pinahaharap naman sila At kung sakaling ikukulong naman sila, haharap din naman sila. May due hindi naman yan biglang dadaling kung saang lugar kaya katulad ng ginagawa nilang kidnapping. Hindi. Diyan lang yan Diba? So, okay lang. They will have a day in court, yung ika nga. Ang problema kasi dito mga partners, napapaligiran tayo ng mga politiko na mga walang bayag.
No? Kasi ito ipaglalaban mo na lang sabi nila, sinusunod nila ang batas. Pero ito, tama naman yung sinabi ni Chis Escudero kanina na kahit pirmahan ko yan, kung hindi papayagan ng executive na padaluhin itong mga resource person, wala rin magagawa yung pirma ko. Pero malay mo, may magawa, pirmahan mo. Problema na nila yun. Sila na mag-away-away doon. Kasi, unang-una, sinabi naman nitong magaling na presidenteng Marcos na papayagan naman niyang umattend yung mga resource person dito sa hearing na ginagawa ng kanyang kapatid. So, ako kay Senator Chis Escudero, pirmahan mo na, kung mayroong mangyayaring violent reaction, problema na nila yan. Nagsabi naman yung Pangulo ninyo na pa-attend din. So, kung ngayon, biglang magbago na naman ang isip at ayaw naman niya pa-attendinin, problema na yun. Ibig sabihin, paulit-ulit lang tayo na pinagloloko ng gobyerno ni Marcos administration. So, sa akin kasi, etong si Senator Chis masyado nagpi-playing safe, no? Dahil siguro, kaibigan niya si Marcos Jr. at inendorso na nga nito yung sa Dilawan, yung kandidato ng Dilawan. Kasi itong si Lisa Marcos, Dilawan dito Paalala kay Chis, hindi ka waiter or bartender, Senador ka. Senate President ka. So gawin mo na lang yung ano mo, hayaan mo na sila. Pero gamitin natin, mga partner, yung logic ng ating Presidente Bersamin. Si President Bersamin. Sabi ni President Bersamin na hindi na kami attend kasi yung ano naman, yung committee chairman naman, naglabas na ng kanyang initial assessment. Initial statement or assessment. So, bakit pa kami a-attend dyan? Mukhang sa kanyang initial na findings, nagkasala kami. Yes. So, ba't pa kami a-attend? Ganon Kaya kung gagamitin natin yung ganyang logic, ginagawa yan sa Quadcom ginagawa sa TRICOM. Ginawa yan sa Committee on Good Government. Yes. Pero bakit? Uma-attend pa rin. At pinapa-attend pa rin nila yung mga tao. Even if, katulad niyan sa TRICOM, yung Quadcom, ilang buwan yan. Yes. Ilang buwan tumakbo yan? 4, 5 buwan ba tumakbo yan? Ilang hearings yan? Tapos kada hearing nila, sa tuwing matatapos, may patutsada sila tungkol sa mga Duterte, Duterte ganito, Duterte ganyan. Di ba? Pero pinapatawag pa rin nila yung mga tao. At kung hindi ka pupunta, content ka. Ganyan din sa TRICOM. Yung mga vloggers, tinawag ng narco-vloggers, tinawag na fake news peddlers, tinawag na na pogo vloggers. So, di ba? Pero pinaatin pa rin nila yung mga resource person, kahit na may mga reason naman yung resource person not to attend. Yes. Unang reason is merong TRO sa Korte Suprema. Pangalawa, meron silang isinampang criminal case dito sa isang kay Barbers, di ba? Alam naman natin lahat 'yon. So, may mga reason sila pero pina-attend pa rin sila at kung hindi attend, contempt. Yes. Tapos ito, ang dahilan ni President Bersamin dahil lang meron naman ng kumbaga statement si Aimee, mukhang sa statement niya sure na siya na ipinagkanuno namin hindi na kami attend. Parang gano'n. Pero paano natin malalaman kaya nga nagkakaroon ng hearing, ng investigasyon para mapagtagni-tagni yung mga bagay-bagay kung sino talaga ang dapat maparusahan. Pero ang nangyari dito para sa tingin ko nagkakaroon ng self-preservation. No? Kasi etong sa tuwing dumadalo itong mga to, parang may naalala ko dyan. Sa tuwing dumadalo, yung mga resource person nila, nakakakuha tayo ng impormasyon, nasisira sila. So parang pinipigil nila magsalita yung mga resource person para hindi sila nagkakamali. Bakit mo pipigilin magsalita kung alam mong tama ginawa mo? Yun ang sabi nila, tama. Diba? Kaya lang, hindi natin makuha yung logic ng mga kanilang mga pinagsasabi, hindi natin makuha o hindi natin maiparehas o maihambing doon sa tunay na issue at sa tunay na nangyayari sa ating bansa.